Shoutout kay Katsakino Dokusin, Romeo Conchada, Jervin Cruz, Juan Solegue, at sa iba pa nating mga taga-subaybay. At ngayon ang balita natin pagdating dito. Totoo nga ba na itong Barangay Ginebra ay aalis na dito sa SMC? Ang umiikot na balita ngayon ay mukhang ito raw Zamboanga Valientes ay gusto nang bilhin itong Barangay Ginebra. Hindi yung produkto na Ginebra ng San Miguel Corporation. Kung hindi, yun lamang basketball team ang gusto raw nilang bilhin mula dito sa SMC. Sa tingin ko kung gagawin niya ng Zamboanga, hindi nila syempre aalisin ang Ginebra sa PBA. Syempre mananatili Ginebra dyan. Pero yung pagmamay-ari ay babaguhin. Instead na SMC may-ari ng Ginebra, magiging Zamboanga Valientes. Alam natin itong Zamboanga Valientes may basketball team yan. Sila yung nag-champion sa Asian Tournament kung saan naging import nila itong si DeMarcus Cousins. Nagkaroon din sila ng torneo kung saan kinuha nilang import itong si Dwight Howard. Kaya maraming pera obviously itong Zamboanga Valientes at gusto rin nilang bilhin itong Barangay Ginebra. Pero ang SMC sa tingin ko hindi papayag dyan. Dahil obviously ang SMC ay gusto meron silang Ginebra dahil yan ang pinaka-popular na team sa PBA. Kung pag-uusapan natin yung kinikita nila pagdating sa ratings, syempre may hati dyan yung mga teams. Plus sa merchandise ng Ginebra, ang laking bagay na. Kaya sa tingin ko hindi bibitawan nitong SMC yung Ginebra. Kasi syempre, ang Ginebra, yung produktong Ginebra, kaya malaki kinikita niyan dahil sa basketball team nila very popular. Ngayon, kung itong Ginebra ay mapunta sa ibang koponan o sa ibang may-ari, ibang ownership, syempre maapektuhan yung sales niyan at hindi yan magugustuhan ng SMC. At yan ang dahilan kung ba't sa tingin ko medyo mahihirapan itong Zamboanga Valientes na kumbinsihin ng SMC na ibenta sa kanila itong Barangay Ginebra dahil syempre alam natin hindi yan basta-basta bibitawan. Ang balita naman natin ngayon mukhang ito raw Meralco Bulls at itong NLEX Road Warriors ay pinag-iinteresan ng mga ibang kumpanya kung sakaling susali sila sa PBA. Alam natin na ang PBA Board of Governors inaprubahan na yung resolusyon para magdagdag ng mga teams dito sa liga. Pero yung mga teams na, yung mga kumpanya na kinakausap nila katulad nitong Master Sardines, itong Wilcon Depot, tsaka itong BDO at iba pa, very hesitant sila na magtayo ng sariling koponan. Ang gusto nilang gawin ay bumili ng existing teams. At kabilang daw doon sa mga tinitignan ngayon itong malalaking kumpanya ay itong Meralco Bulls at NLEX Road Warriors. Alam natin na itong NLEX matagal nang napapabalita na baka gustong ibenta ng MVP Group. Pero ito sa Meralco bago to. Dahil ang alam natin ang MVP Group walang intensyon na ibenta itong Meralco pero meron mga interested na buyers titignan kung papayag si Manny Pangilinan dito sa kanilang offer. Sa ngayon kasi mukhang ang gusto raw mangyari nitong mga bagong kumpanya na sasali sa PBA ay gawin yung approach ng Converge. Ang Converge, instead na bumuo ng sariling team, binili itong Alaska Aces. So nakita natin, naging competitive sila agad. Ikumpara mo naman dito sa Blackwater at Terra Firma na nanggaling yung mga players sa dispersal draft. Hanggang ngayon, hirap na hirap sila na manalo. Tignan mo itong Phoenix Fuel Masters, binili yung Barako Bull. So nagkaroon sila ng mga top players agad na magagamit. Kaya sa tingin ko yan ang dahilan kung bakit itong mga bagong PBA teams gustong bilhin itong Meralco at NLEX. Ngayon, nasa MVP group na yan kung papayag sila. Ito kasing NLEX, syempre alam natin, under pressure na yung manalo. Pero ang tanong, sapat ba yung pressure na yon para ibenta yan ng MVP group? O kung hindi sila papayag at mananatili na meron silang tatlong teams dito sa PBA na nagaganap.